Mabuhay! Kamusta kayo? Welcome back sa ating munting sulok sa internet ang Tara Alamin Natin. Tara alamin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kalusugan sa pinaka-chill na paraan. Ngayong araw may kakaiba tayong topic na pag-uusapan. Sa episode na ito, magiging close tayo sa topic ng poop. Oo, tama ang narinig mo. Alamin natin ang journey ng pagkain mula sa pagpasok sa bibig hanggang sa paglabas bilang poop. At kung ano nga bang sinasabi nito tungkol sa ating kalusugan. Magsimula tayo sa ultimate journey ng ating pagkain. Are you ready? Here we go! Sa umpisa, sa bibig nagaganap ang unang hakbang ng pagtunaw. Dito nag-a-activate ang mga superstar na enzymes. Parang mga karpintero na naghihiwalay ng mga parts ng ating pagkain para madaling i-absorb ng katawan. Susunod na stop, ang aming grand tour ay sa ating paboritong tiyan o stomach. Ang ating pagkain sa loob ng tiyan ay nilalabasan ng ating liver ng tinatawag na bile. Ang bile ay tulad ng dishwashing liquid ng katawan. It helps break down fats into smaller, more absorbable bits para mas madaling ma-digest ng ating sistema. Pero wait, there's more. Habang ang bile ay focus sa fats, may iba pang enzymes ang ating stomach na nagtatrabaho rin sa paghiwa-hiwalay ng iba't ibang nutrients sa ating pagkain. Ang mga enzymes na ito ay parang mga kitchen assistants, making sure na lahat ng bits and pieces ng pagkain ay nai-prepare para sa susunod na steps ng journey. At pagkatapos ng kainan sa ating paboritong stomach, ang paglalakbay ng ating pagkain ay patuloy sa ating magical intestines. Dito, nagaganap ang pinakamahalagang part ng pag-absorb ng mga nutrients mula sa ating pagkain. Ang ating small intestines ay parang sponge, absorbing all the good stuff, vitamins, minerals, and other nutrients na kailangan ng ating katawan para maging healthy and strong. Sa large intestines o colon naman, nagaganap ang mga final touches sa ating digestive journey. Dito ang mga natitirang nutrients na hindi pa naa-absorb ng ating katawan sa small intestine ay pinipilit i-absorb pa rin. Kasama na rin ang additional water na maaaring ma-reclaim. Isipin mo ang large intestine as the water reclamation plant ng ating katawan. Dito binabalik ang natitirang tubig sa bloodstream para maiwasan ang dehydration. Dinadala rin nito ang electrolytes tulad ng sodium and potassium na importante sa proper functioning ng ating katawan. Pero wait, there's more. Ang large intestine rin ang responsible sa pag-push ng ating poop patungo sa exit point nito, ang anus, through gentle contractions called peristalsis. Ang large intestine ay nagtutulak ng poop sa tamang direksyon para sa tamang oras ng paglabas. Since nailabas na ang poop sa anus, focus tayo ngayon sa superstar ng usapang poop, ang Bristol Stool Chart. Para itong zodiac sign pero imbes na personality, poop types ang binibigay na meaning. Tara, breakdown natin isa-isa para next time na mag-CR kayo, may bago kayong trivia. Type 1, sa Bristol Stool Chart, ang hard balls. Imagine ninyo ang poop ng mga kambing. Parehas po ito nun, mga hard balls na poop. Ganon ang type 1. Separate, hard lumps, parang nuts, mahirap ilabas at sign na baka kulang ka sa fiber or tubig. Think of it as the CR version ng traffic jam. Type 2, sausage shape but lumpy. Type 2 naman, parang sausage pero may lumps. Medyo mas okay na to kesa type 1 pero signal pa rin na you need more hydration and fiber sa diet mo. Ito yung tipo ng poop na feeling mo marathon ang pinagdadaanan mo after. Type 3, sausage with cracks. Pagdating sa type 3, sausage shape pa rin pero may cracks sa surface. Mas normal to, showing na regular naman ang iyong pagkain. Pero mas okay kung mas marami pang fiber for the smooth sailing experience. Type 4, smooth, soft sausage or snake. Type 4 ang gold standard. Parang sausage or snake na smooth and soft. Ito yung goal natin kasi it shows na balance ang diet and hydration mo. Kung ganito ang poop mo, congratulations! On track ka sa health journey mo. Type 5,
soft blobs with clear-cut edges. Type 5, soft blobs with clear-cut edges, easy to pass. Common ito sa mga taong may medyo mabilis na metabolism or kung kumain ka ng something na nag-boost ng digestion. It's okay, pero make sure balance pa rin ang diet. Type 6, fluffy pieces with ragged edges, mushy. Sa type 6, nagiging more mushy na. Fluffy pieces with rugged edges. Ito ay may signal na medyo upset ang tiyan mo. Could be from something you ate na hindi masyadong nag-jive dyan sa tiyan mo. Type 7, watery, no solid pieces. At type 7, full liquid, walang solid pieces. Sign ito ng diarrhea. Ibig sabihin, may something sa diet mo or health mo na kailangan bigyan ng atensyon. Importanteng mag-hydrate well kung ganito ang poop mo, ha? O, nakita nyo na ba kung saan kayo belong sa Bristol stool chart? Remember, ang ating poop parang daily health report card yan. Kaya importanteng bigyan pansin ang diet, hydration at lifestyle natin for the perfect type 4 log. After natin alamin ang shapes and types ng ating mga poop friends sa Bristol stool chart, tara naman at bigyan pansin ang kanilang fashion sense. Iba't ibang kulay ng poop at ang meanings behind them. Oo, may meaning ang colors, hindi lang sa fashion runway, pati rin sa throne na inuupuan natin araw-araw. Simulan natin sa color brown, the classic. Ito ang standard color thanks sa bile na ginagawa ng ating liver. Kung brown ang poop mo, you're doing great. Next, green naman parang sa traffic light means go, but in digestion. Minsan, kapag marami kang kinain na green leafy veggies at super bilis ng travel time ng food mo sa digestive tract, green ang magiging output. Next ay ang yellow. Yellow or ginto ang poop, it might be saying na may excess fat ito or may issue sa pag-digest ng fat. Possible reason, baka something to do with your gallbladder or liver, so keep an eye on it, ha? Pagdating sa black or very dark poop, it's time to be a bit more serious. Pwedeng sign ito ng bleeding sa upper part ng digestive tract. Pero bago ka mag-panic, inyo munang alalahanin, baka may iron supplements ka na iniinom. Kung wala, maging safe at kumonsulta sa inyong doktor. Red poop naman ang sunod, attention grabber to. Minsan harmless lang like kung kumain ka ng beets. Pero kung hindi, it could be a sign of bleeding in the lower digestive tract. Pero keep calm pa rin, consult a doctor lang para sure. Next naman ay kapag ang iyong poop na ay color white, parang clay, maaring may istorya na sa likod nito. Normally, ang poop ay nagiging brown dahil sa bile na galing sa ating liver. Pero kung ang color ay iba, especially white or clay-like, it might be a sign na may problema ka sa ating bile ducts. Bile ducts ay ang dinadaanan ng bile mula sa ating liver papunta sa ating small intestine. Kung may blockage or issue sa bile ducts, hindi maipapasa ng tamang paraan ang bile. Kaya't ang poop ay hindi nagiging brown tulad ng normal. Pero wag ma-overwhelm sa lahat ng information na ito. Tamang pag-iingat at healthy lifestyle lang as always. Ang mundo ng poop mayaman sa color at insight sa health natin, di ba? Ang bawat color may kwento at possible health tip na dala. Kaya mahalagang makinig sa sinasabi ng ating katawan through these signs. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga impormasyon, huwag mag-atubiling magtanong. Tara, alamin natin ang mga bagay na importante para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, reminding you to stay healthy, stay safe, huwag mag-panic, just stay informed. Bye-bye!